May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip. May mga aninong hindi dapat makita. At may mga kwentong mas mabuting hindi na lang nalaman. Ngunit, narito ka na. Kaya, patayin ang ilaw, lakasan ang volume, at ihanda ang iyong sarili. Maligayang pagdating sa tinig ng kababalaghan, kung saan ang dilim ay may tinig at ang takot ay may kwento. May mga lihim na nanatiling nakabaon sa nakaraan sa loob ng maraming taon. Mga lihim na pinili ng mga tao na kalimutan. Mga pangyayaring unti-unting natabunan ng panahon hanggang sa tuluyan nang mawala sa alaala ng karamihan. Ngunit may mga katotohanang kahit gaano pa katagal itago, kusang bumabalik sa tamang panahon. At kung minsan, hindi lamang mga tao ang naghahanap ng kasagutan, kundi pati mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, mas lalalim ang misteryong bumabalot sa dalagang nakikita tuwing umuulan. At mas mapapalapit si Gabriel sa isang katotohanang maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Ito ang ikalawang bahagi ng Ang Dalagang Nakikita Ko Tuwing Umuulan. Mula nang muli niyang makita ang babae sa lumang waiting shed, hindi na mapakali si Gabriel. Hindi niya maalis sa isip ang mukha nito. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata bago matulog, ang imahe ng dalagang nakasuot ng puting bestida ang kanyang nakikita. Hindi siya natatakot. Sa halip, mas lalo siyang nagiging mausisa. Pakiramdam niya ay may kung anong hindi pa niya nalalaman. May lihim na nakatago sa likod ng malulungkot na mga mata ng babae. Lumipas ang ilang araw, huli na namang bumuhos ang ulan. At gaya ng dati, natagpuan niya ang kanyang sarili na naglalakad patungo sa lumang waiting shed. Hindi niya alam kung bakit. Parang may humihila sa kanya. Parang may puwersang hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya roon, nakita niyang muli ang dalaga. Tahimik, nakaupo, nakatanaw sa malayong kalsada. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw niya itong nakikita. Napakaganda nito. Ngunit kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na tila dala-dala niya sa maraming mahabang taon. Habang nakatingin siya rito, may kakaibang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang mukha. Isang matandang lalaki at isang lumang letrato na nakita niya noon sa bahay ng kanyang yumaong lolo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may koneksyon. Pag-uwi niya kinagabihan, agad siyang naghalongkat ng mga lumang gamit na naiwan ng kanyang lolo. Matagal nang patay ang matanda. At karamihan sa mga gamit nito ay nakatago lamang sa lumang bodega ng kanilang bahay. Habang naghahalongkat siya ng mga kahon na nababalutan ng alikabok, may nakita siyang lumang baul. Kalawangin na ang kandado nito, halatang dekada nang hindi nabubuksan. Matapos ng ilang minutong pagpupumilit, tuluyan niya itong nabuksan. Sa loob ay may mga lumang dokumento, mga liham, mga lumang larawan, at isang bagay ang agad na nakakuha ng kanyang pansin.
isang kupas na litrato. 3 tao ang nasa larawan, isang matandang mag-asawa at isang dalagang nakangiti sa gitna. Nang makita niya ang mukha nito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Si Elena, walang duda. Kahit ilang dekada nang lumipas sa litrato, siya pa rin yun. Parehong mukha, parehong mga mata, parehong ngiti. Parang walang nagbago. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, Elena, 1989. Napaupo si Gabriel. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Mas lalo lamang dumami ang kanyang mga tanong. Paano? Posible iyon. Kung totoo ang kwento ng mga residente, mahigit 30 taon nang patay si Elena. Ngunit, bakit parang hindi man lamang ito tumanda? Habang patuloy niyang sinusuri ang laman ng baul, may nakita siyang isang lumang liham. Nanilaw na ang papel dahil sa katagalan, at tila ilang beses nang nabasa. Maingat niya itong binuksan. Hindi na mabasa ang ibang bahagi dahil sa pagkupas ng tinta. Ngunit may ilang pangungusap na malinaw pa rin. Nabanggit doon ang pangalan ni Elena at isang lalaki. Isang lalaking nagngangalang Mateo. Ayon sa liham, magkasintahan ng dalawa at nangakong magpapakasal pagkabalik ng lalaki mula sa Maynila. Ngunit hindi na ito nakabalik. Hindi na ito muling nakita ng kahit sino. Parang naglaho rin ito na parang bula. Mula noon ay araw-araw nang naghintay si Elena sa waiting shed. Hanggang sa dumating ang gabing natagpuan siyang wala ng buhay. Nang gabing iyon ay halos hindi makatulog si Gabriel. Paulit-ulit niyang iniisip ang lahat ng kanyang nalaman. Ngunit habang papalalim ang gabi, may isa pang bagay na nagsimulang mangyari. May narinig siyang mahinang katok mula sa kanyang bintana. Mahina lamang. Parang may mga daliring dahan-dahang kumakatok sa salamin. Nang tingnan niya ito, wala siyang nakita. Madilim ang buong bakuran. Ngunit habang patuloy siyang nakatingin, may isang anino ang unti-unting lumitaw sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang babae. Nakatayo. Nakatingin sa kanyang bintana. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya kumikilos. At kahit malayo, alam niyang si Elena iyon. Biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Nalubog ang paligid sa kadiliman. At sa loob ng ilang segundo, wala siyang makita. Nang bumalik ang kuryente, wala na ang babae. Ngunit may naiwan sa ilalim ng kanyang bintana. Isang lumang kwentas. May maliit na pendant na hugis puso. Kinabukasan na ipinakita niya ito sa pinakamatandang residente ng bayan. At doon niya nalaman ang isang bagay na hindi kailanman naikwento sa kanya noon. Ang kwintas na iyon ay pag-aari ni Elena. Ayon sa mga matatanda, suot niya iyon noong gabing natagpuan siyang patay. Ngunit nang makita ang kanyang katawan, nawawala na ang kwintas. At kahit kailan ay hindi na ito natagpuan. Hanggang ngayon. Naramdaman ni Gabriel ang unti-unting pagbilis ng tibok ng kanyang puso.
Parang may gusto sa kanyang ipaalam si Elena. Parang may sinusubukan itong ipakita. At habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman na hindi aksidente ang pagkamatay nito. May nangyari noong gabing iyon. May lihim na hindi alam ang buong bayan. At maaaring iyon ang dahilan kung bakit hindi pa rin matahimik ang kanyang kaluluwa hanggang ngayon. Ngunit hindi pa alam ni Gabriel na habang papalapit siya sa katotohanan, may iba ring bagay na nagsisimulang magising. Isang bagay na matagal nang nakatago sa dilim. At isang lihim na mas nakakatakot kaysa sa multo ng isang naghihintay na dalaga. Dahil may dahilan kung bakit hindi na nakabalik si Mateo. At may dahilan kung bakit walang sino man sa bayan ang gustong pag-usapan ang tunay na nangyari sa 30 taon na ang nakalipas. At ang katotohanan iyon ay malapit niya nang matuklasan. Habang unti-unting nabubuksan ang lihim ng nakaraan, mas lalo lamang lumalalim ang koneksyon ni Gabriel kay Elena. Ngunit bawat sagot sa kanyang natatagpuan ay tila may kapalit na mas maraming tanong. Ano ang tunay na nangyari kay Mateo? Bakit tila may mga taong pilit na itinatago ang katotohanan? At bakit ngayon lamang muling nagpapakita si Elena matapos ng napakaraming taon? Sa susunod na bahagi, magsisimulang mabunyag ang madilim na lihim na matagal nang ibinaon ng buong bayan. At doon, malalaman ni Gabriel na ang kanyang pagkikita kay Elena ay hindi pala aksidente. Dahil minsan, ang tadhana ay may paraan upang pagtagpuin ang dalawang kaluluwang matagal nang pinaghiwalay ng panahon. Maraming salamat sa pakikinig sa Tinig ng Kababalaghan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell hanggang sa susunod na kwentuhan. At tandaan, hindi lahat ng naririnig sa dilim ay guni-guni lamang.